yung anay, pag ginamot mo yung lugar, aalis sila, lilipat lang, pero babalik din. Parang ganon. Palipat-lipat lang sila. Kaya medyo nakahinga ng maluwag nitong mga huling 3 araw, wala muna dito. Pero yung sunod-sunod na 3 linggo talagang may isang araw na nakasyam sila. Ganon, no? Dito lang sa Navotas yun, no? Sana yun na pinapublish talaga natin para malaman ng mga taong bayan. Bishop, yung tinatawag niyo pong mga anay, Oo. kasama ba doon yung ilang mga pulis? Well, eto nga ako din, yun ang panawagan ko sa mayor. Ang sabi ko, mayor, kausapin naman natin ang ating kapulisan, no? Kasi, kunyari, yung sa ilang mga buy-bust operation, no? May mga katibayan na yung ilan ay may marka ng tali sa kamay. Ibig sabihin, nakaposas yun o nakatali. Paano buy-bust yung gano'n? Ano? Kaya kailangan talaga ng investigasyon. No? At kaya nga, nagbabalak kami na magtayo ng Human Rights Council. Sisimulan namin sa Caloocan, sana sa bawat bayan magkaroon ng ganoon. Parang a Human Rights Council na represented yung local government unit, yung simbahan at ibang mga civil society groups para namomonitor natin itong mga killings na ito. Kasi hindi natin sila kilala, hindi natin alam kung sino sila at wala naman akong karapatan na paratangan na ang kapulisan na silang may gawa nito. Ang alam ko lang, okay, alam to ng pulis pero walang nare-resolba. At hindi ito napipigilan. So wala pong pulis dun sa mga anay? Ewan ko. Yun, that remains to be investigated. No? Ang alam ko lang, nagpapalipat-lipat ang grupong ito. Sino sila at ang lakas naman ng loob nila na pumasok kahit alam nila na andyan ang lokal na kapulisan. At bakit sila makakaikot ng malaya na andyan naman ang kapulisan. Tapos darating ang pulis, late na. Yung ganun ba? Hindi ko yun maintindihan. Kaya hindi ako nagpaparatang, nagtatanong lang.